usapan, matinding pinagdidiskusyonan. Sa lahat ng isyu ngayon, ito marahil ang gumawa ng pinakamalakas na ingay. Ang Responsible Parenthood, Reproductive Health and Population Development Act of 2011 o ang RH Bill. Halos lahat may opinyon at bawat isa sa atin handa itong ipaglaban. Magandang gabi po! Para sa isang makabuluhang talakayan, ako po si Mel Tiangco at ito ang RH Bill, The Grand Debate! Tatlong presidente na ang dinaanan. 7 beses nang binago ang pangalan. 12 taong pinagtatalunan. Ito ang kontrobersyal na House Bill number 4244 o mas kilala sa tawag na Reproductive Health Bill. Isang panukalang naglalayong pondohan ang iba't ibang programang pangkalusugan, tulad ng pagkakaroon at pagtataas ng antas ng obstetric care sa mga ospital, pagdagdag ng midwives sa bawat munisipalidad, pagkakaroon ng benepisyo ng mga pasyenteng may seryoso at peligrosong sakit gaya ng HIV, AIDS, breast at reproductive cancer. Pero ang ilang probisyon ng panukala, mahigpit na tinututulan. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon din ng programa ang pamahalaan sa modern family planning methods tulad ng contraceptives, injectables at intrauterine devices o IUDs. Kabilang din sa mga nilalaman ng RH Bill ang sex education na ipinapanukalang ilalagay sa curriculum ng mula grade 5 hanggang 4th year high school. Isa-isahin, unawain, timbangin ang mga argumento sa kontrobersyal na RH Bill. Nanonood ka man sa bahay o di kaya dito sa studio, welcome po sa inyong lahat. Makikisali ka man sa online debate o sa Twitter o di kaya sa Facebook, makakasama natin sina PR Kanghel at RJ Ledesma para tulungan kayong ibahagi ang inyong mga opinyon. Hindi po ninyo na itatanong, parehong debaters ang dalawang yan nung sila'y nasa kolehiyo pa. PR, RJ, magandang gabi sa inyo! Salamat, Mel, at magandang gabi rin sa inyo sa lahat na nanonood ngayon sa kanilang mga bahay. Naku, mamaya po, bibigyan natin ng pagkakataon ng lahat para magtanong sa ating mga debaters at pupunta tayo sa audience para pumili ng ilang miyembro doon para tanungin ang ating mga debaters tungkol sa isyong ito, RJ. Pati na rin yung ating mga mahilig na mag-Facebook, mag-Twitter, mag-email. Pwede makilahok sa ating RH Bill, The Grand Debate, mamaya konti. Bibigyan namin yung mga detalye kung para kayo pwede mag-participate dito sa ating Grand Debate. In the meantime, balik muna sa'yo, Mel. Salamat, Pia. Salamat, RJ. At bago ko po ipakilala mga magdi-debate ngayong gabi, una ko muna ipakikilala sa inyo ang ating panel of interrogators. Ang kampo ng pro-RH at anti-RH ay may kasamang tig-3 tao na bubuo sa panel of interrogators. Sila ay naatasang isa-ilalim sa mas matinding pagtatanong ang bawat debater ng kanilang panig. At narito po ang bumubuo sa panel of interrogators ng pro-RH Bill. Risa Hontiveros Barakel, dating kinatuwa ng Grupong Akbayan, kilalang women's rights advocate, isa sa mga may akda ng naunang bersyon ng RH Bill. Carlos Delgan, negosyante, kilalang HIV at AIDS awareness advocate. Kamakailan lang ay naaresto dahil sa ginawa niyang pagtuligsa sa loob ng Manila Cathedral saan niya ay pakikialam ng simbahan sa isyu ng RH Bill. At pangatlo, Dr. Sylvia Claudio, Direktor ng University of the Philippines Center for Women's Studies. Isa sa mga nagtatag ng Likhaan, isang grupong nagsusulong sa women's reproductive health. Doctor of Medicine at Psychology at meron siyang 3 anak. At ang mga miyembro naman ng panel of interrogators ng anti-RH Bill. Narito po mga sumusunod, Bishop Deogracias Inieguez Jr., ang Bishop ng Caloocan at Chairman ng Catholic Bishops Conference of the Philippines Episcopal Commission on Public Affairs. Dr. Dean Campo Cruz,
Senior Consultant, Department of OBGYN, FEUNRMF Medical Center, pro-life advocate, at naniniwalang ang mga contraceptive ay abortifacients. Dr. Antonio Torralba, Dean College of Arts and Sciences, University of Asia and the Pacific, dating UNESCO Commissioner for Education at miyembro ng Opus Dei. At ngayon po, ipakikilala na namin ang matatapang na personalidad na handang panindigan ang kanilang mga opinyon tungkol sa RH Bill. Ang mga sumusuporta naman sa RH Bill, Representative Janet Garin, co-author ng RH Bill at kinatawa ng 1st District ng Iloilo. Siya po'y isang physician, isang doktor at may isang anak. Bishop Efraim Tendero, National Director ng Philippine Council of Evangelical Churches, dating spiritual advisor ni Pangulong Fidel Ramos, siya ay may 4 na anak. At si Pia Arroyo Magalona, biyuda ng aktor at singer na si Francis Magalona, advocate ng women's health, lalo na ang paglaban sa cervical cancer. Siya ay may 8 anak. At hindi naman magpapadaig ang mga susunod na personalidad, walang takot ding maninindigan kontra naman sa RH Bill, Representative Mitos Magsaysay. Ang kinagawa ng 1st District ng Zambales, critical sa kanyang pagkondena sa RH Bill at siya ay may 6 na anak. Retired Bishop Teodoro Bacani Jr., Bishop Emeritus ng Novaliches, halos 4 na dekadang naglingkod sa simbahan at sumulat ng isang libro kontra RH Bill noong 2008. Professor Aliza Racelis, Professor ng University of the Philippines, College of Business Administration, radio host at commentator, kinatawan ng Filipinos for Life and Families Against RH Bill. Para sa maayos at intelihenteng talakayan, kinakailangan ang ilang alituntunin. Narito po ang ating mechanics. May 3 argumento na pagdedebatihan. Una, ang RH Bill at ang kahirapan na tatalakayin ng mga mambabatas. Pangalawa, ang RH Bill at ang moralidad na tatalakayin ng simbahan. At pangatlo, ang RH Bill at ang kababaihan na tatalakayin ng kababaihan. Magkakaroon ng bunutan para malaman kung sino ang unang magbibigay ng panig. Bawat debater, bibigyan ng 1.5 minuto para ihayag ang kanilang panig. Matapos ibahagi ang kanilang posisyon, magkakaroon ng interpellation o question and answer ang mga debater. Ang debater na unang naghayag ng panig ang siyang unang tatanungin. Ang tanong ay sasagutin sa loob ng 1 minuto. Ang issue na una nating tatalakayin ang RH Bill at ang kahirapan. Para pagdebatihan ito, ang kinatawa ng pro-RH Bill, Congresswoman Janet Garin. At ang representative ng anti-RH Bill, Congresswoman Mitos Magsaysay. Abangan ang kanilang palitan ng pananaw, makibahagi sa diskusyon, manindigan, huwag bumitiw sa RH Bill The Grand Debate. Ano sa tingin mo ang mas talagang makakatulong para sumpuin ang kahirapan sa ating bansa? Ang edukasyon ba o ang pagbibigay ng kondom at oral contraception? So gusto ko lang malaman, bakit either or at hindi pwede magkasamang lahat? Nagbabalik ang RH Bill The Grand Debate. Bago po magsimula ang unang magdedebate, narito po ang mga karagdagang detalye ng mechanics ng ating talakayan. Matapos ang debate, sasalang sa question and answer ang bawat debater kasama ang panel of interrogators. Bawat miyembro ng panel magtatanong ng isang tanong sa debater ng kabilang panig. Ang debater na unang naghayag ng panig ang siyang unang tatanungin ng panel of interrogators ng kabilang panig.
Ang debater lamang ng partikular na motion ang sasagot sa tanong. Bawat tanong sasagutin sa loob ng 1 minuto. Bawal ang follow-up questions. Bawat debater sasagot din ng tanong mula sa audience o social media. May timer na makikita sa screen bilang patnubay. Pagsapit ng 10 segundo, may maririnig na tunog bilang hudyat na malapit nang matapos ang oras. Sa pagtatapos ng oras, may maririnig na buzzer at mamamatay ang mikropono ng debater. Ang mga mambabatas at gobyerno ang siyang magdedesisyon kung may sasabatas nga ba o hindi ang kontrobersyal na RH Bill. Pakinggan natin ang pananaw ng 2 representative ng Kongreso, sina Congresswoman Janet Garin ng pro-RH Bill at si Congresswoman Mitos Magsaysay ng kontra sa RH Bill. Ang issue na kanilang pagdedebatihan ang RH Bill at kahirapan. Pang-7 sa Asia, pang-12 sa buong mundo, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang most populated sa bilang na mahigit 70 milyon. Ang mabilis na paglobo raw ng populasyon ang isa sa mga dahilan kaya nananatiling mahirap ang ating bansa. Malaki raw ang maitutulong ng RH Bill upang masugpo ang kahirapan. Tama nga ba ang ganitong kaisipan? Para malaman natin kung sino ang unang magpapahayag ng argumento sa issue, bubunot po ako na isang sobre. Ang sobre ay maaaring maglaman ng pula o asul na papel. Ang asul ang sa panig ng pabor at pula naman ang sa panig ng hindi pabor sa RH Bill. Kung ano ang aking mabubunot, siya ang unang magbibigay ng kanyang panig. At ang unang magbibigay ng panig, ang siya namang unang tatanungin ng kabilang kampo mamaya sa interpellation o question and answer portion. Ayan po, malinaw. Hindi ko alam kung alin ang asul at pula dyan, ha? Ayan, tatalikod pa ako para siguradong hindi ko nakikita. Ito ang unang nabunot ko. Kulay pula sa makatuwid. Si Congresswoman Magsaysay ang unang magbibigay ng argumento niya. Ako po ay hindi naniniwala na dapat ipasa itong RH Bill. Unang-una po nang hihimasok ito at pinipuwersa ang ating mga kababayan na maglagay ng pondo miski na sa pambili po ng contraceptives at condom, kahit na ito ay labag sa kanilang paninindigan, sa kanilang conviction sa buhay at kanilang religious belief. Pangalawa po, para sa akin, ito po ay hindi ultimate na kasagutan para po sugpuin ang kahirapan sa ating bansa. At para sa akin po, marami na pong pag-aaral na aking nasaliksik na ito pong condoms at contraceptives po ay nakakasira po sa kalusugan ng isang babae. Kaya para sa akin, hindi na rin po kailangan ipasa ito sapagkat marami na po tayong mga batas na naisabatas sa Kongreso na at present po ina-address na po yung 80% po ng provisions ng RH Bill. Kaya para sa akin, useless na pong ipasa ang RH Bill dahil we have already existing laws po para po tugunan yung maternal and child care at lahat po ng ibang provision na gusto pong isulong ng RH Bill. Thank you very much, Congresswoman. Pakinggan po naman natin si Congresswoman Janet Garin. Ang RH Bill ay isa sa pangunahing solusyon laban sa kahirapan. Inisinusulong ng RH Bill na tiyakin ang kalusugan at kasaganahan ng bawat pamilyang Pilipino. Tinitiyak din ng RH Bill na mapapaaral at mapapakain natin ang bawat miyembro ng pamilyang Pilipino. This bill will strengthen and empower the family. At alam po natin, a well-managed family will always lead to a well-managed community. Isinusulong din po namin ang paglaban sa korupsyon, ang pagbigay ng mas madaming trabaho, edukasyon para sa lahat, at kalusugan para sa bawat Pilipino. Subalit, hindi po natin masusugpo ang kahirapan kung ang pagplano ng pamilya ay ating ipagkakait dahil ito'y kailangan ng ating mamamayan. For the past 25 years na po na ang poverty reduction ay naging core o sentro ng pamamahala ng nagkaraang mga administrasyon. Subalit, ano po ba ang nangyari? May nangyari ba? Bumababa ang mga taong naghihirap? Ipinapakita po na hindi. For the past 25 years, ang National Statistics Office, kasama po ang Asian Development Bank, nagpakita na sa paglaki ng bawat pamilya, kumukonti ng kumukonti at dumadami ng dumadami ang mahihirap dahil kumukonti ang panggasto sa social services. We are not blaming the poor. That's why the government should do its part. Tulungan po natin ang mahihirap. Hindi po ito sa pilitan. Wala po kaming pinipilit, kaya nga po informed choice. Let us give our kababayan, lalo na yung mga mahihirap, payagan natin silang umangat ang antas ng kanilang pamumuhay. Panahon
Marami pong salamat, Congresswoman Garin. Ngayon po, meron kayong pagkakataon para interpellate si Congresswoman Magsaysay. Sapagkat siya yung nauna kanina, sila po naman ngayon ang mauunang magtanong sa inyo. Go ahead. Nasabi niyo po na wala pong solusyon at hindi kasama ang family planning sa pagbaba ng antas ng kahirapan sa ating bansa. Paano niyo po nasabi to? Dahil sa loob ng 25 years, poverty reduction has always been the core and the centerpiece of our administration and the past administration's program. Bakit po hindi nababawasan ang mahihirap? Alam mo, para sa akin po, kaya hindi po nabawasan ang kahirapan sa ating bansa dahil nag-fail po o nag-fail ang ating gobyerno na i-manage ang ating mga kababayan properly. Mali po yung mga polisiyang in-implement po ng ating pamahalaan. Imbis na po, nilagay ng ating pamahalaan sa mga makabuluhang programa katulad ng education, ng skills training program, scholarship for the poor, yung pagbibigay po ng ample healthcare, basic services sa mga barangay health centers natin. Hindi po yan pinagtuunan ng ating pansin. Very clear naman po sa nangyayari sa atin nang pinasa natin yung 2011 budget. Nakita natin kung paano tinapyas ng administrasyon ng gobyerno ang budget natin for tertiary education from 1.3 billion to 900 million. 400 million ang ating mga 400 million pesos na natanggal sa budget na yan. Ibig sabihin yan, ilang mahirap na pamilya o ilang mahirap na bata ang hindi makakapag-aral dahil tinapyas natin yung budget. Yung skills training program po natin, 5 billion po, naging 700 million na lang. Ilang mahirap na pamilya natin ang hindi magbibigyan ng opportunity. Thank you very much, Congresswoman Magsaysay. Pagkakataon po naman ninyo, Congresswoman Magsaysay, na i-interpellate si Congresswoman Garin. Simple lang ho ang tanong ko kay Congresswoman Garin. Ano sa tingin mo ang mas talagang makakatulong para sugpuin ang kahirapan sa ating bansa? Ang edukasyon ba o ang pagbibigay ng kondom at oral contraceptives? Go ahead, ma'am. Kaya nga sinasabi ko po, nang hindi po isa ang solusyon, there is no single solution to eradicate poverty. At nakikita ko ng ilang pag-aaral ng mga ekonomista ng ating bansa na ang pagsugpo ng kahirapan ay hindi lamang isang solusyon, kundi kasama dito ang family planning, employment, equity, conditional cash transfer, and good government. Sinabi po ni Congresswoman Magsaysay na tinapyas ang pondo. Kaya po tinatapyas ang pondo. Bakit? Because the budget of the Republic of the Philippines has been stretched so far at hindi na kaya i-sustain. Kaya nakikita po natin, hirap na hirap tayo, pataas ng pataas ang naghihirap. The poverty is increasing and increasing. Therefore, population growth is a major issue in our country. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo, Congresswoman Garin. At tulad po na nabanggit namin kanina, meron kaming mga panel of interrogators na lalo pang magpapalalim sa ating diskusyon. Sa puntong ito, pagkakataon po naman ni Dr. Sylvia Claudio, natanungin ngayon si Congresswoman Magsaysay. Dr. Claudio? Pagbati po, Congresswoman. Ang RH po, kasama po ang contraceptives, ay endorsed po ng major development organizations tulad ng UN. Endorsed din po ito ng maraming ahensya ng gobyerno kasama ang NEDA at DSWD. Endorsed rin po ito ng mga propesor ng UP at Ateneo na pumirma sa isang statement of endorsement. Tayo rin po ay nagbigay ng ating pagsang-ayon sa isang international treaty na magpapatupad po tayo ng isang RH bill or RH program. Ang tanong ko po ay, bakit po bilang isang mambabatas, hindi nyo po ba dapat tungkulin na siguraduhin na nakikinig kayo sa mayorya ng scientific opinion at siguraduhin na ang bayan natin ay tumutupad sa mga pinirmahan nating tungkulin sa international community? Bakit po isusugal natin ang kapakanan ng ating bayan at ang palabra de honor natin sa harap ng international community? Gusto ko lang pong sabihin, marami rin pong pagsusuri na nagsasabi, lalo-lalo na po yung mga Nobel Peace Prize winners katulad ni Michael Spence at saka ni Simon Kirsnet na nagsasabi po na hindi naman talaga ang curb ng population ang magiging pangunahing solution para po i-curb ang kahirapan. Ang sinasabi po nila sa mga studies nila, pati ng Rani Corporation na sila po ay responsible for 30 Nobel Peace Prize winners, na ang pangunahing solusyon po ay edukasyon. Na kapag in-educate po natin at in-empower natin ang mga mahihirap and give them the access to free education, free skills training, magiging marketable sila for employment na makakatulong pa magkaroon sila ng trabaho later on. At dahil may trabaho na po sila, kaya na po nilang buhayin yung kanilang pamilya. Para sa akin po, kahit
kahit ano pang sabihin ng mga sinite po yung mga examples. Ang importante po dito sa Pilipinas ay yung personal conviction ng bawat isa, yung religious belief ng bawat isang tao. Kung hindi po naniniwala ang karamihan sa atin na dapat gamitin ang limited funds ng gobyerno pambili ng condom at contraceptives, dapat po yung... Maraming pong salamat. Pagkakataon naman ngayon ni dating Congresswoman Riza Ontiveros Barakel para kayo ay tanungin. Magandang gabi sa iyo, Representative Mitos. Una, yung study na sinite nyo kay Kuznets ay 1966 pa at developed countries lamang ang inaral noon, hindi po kasamang Pilipinas. Kaugnay po ng kahirapan, wala nga pong nagsasabi na reproductive health lamang ang tanging sagot sa kahirapan. Pero hindi po ba totoo din na para sa isang mahirap na pamilya, mahirap na household, isa itong esensyal na paraan magkaroon ng kaalaman, kaparaanan at serbisyo para planuhin ang kanilang pamilya ayon sa kanilang konsyensya. Esensyal dahil kapag wala yung RH, hindi magiging mabisa din yung ibang mga poverty alleviation programs. Yung RH hindi po ba ay isang pagbibigay ng chance, makaahon sa kahirapan at makaunlad yung pamilya. Salamat sa iyo, former Congresswoman Lisa. Hindi na po natin kailangan ipasa yung RH bill. Kasi nung pinasa po namin yung Magna Carta for Women in 2009, sa Section 17 po ng Magna Carta for Women, halos in-encompass na po niya lahat ng provisions hinggil po sa kalusugan ng kababaihan. Nandun na po lahat yun eh. Dapat nga ini-implement na ng gobyerno yan. Pero bakit hindi po ganun ang nangyayari? Bakit sinasabi nyo ngayon na parang mahirap pa rin ang buhay ng tao? Bakit ang mga kababaihan natin ay namamatay pa rin? Ibig sabihin, hindi po natugunan ng gobyerno yung batas. At para sa akin po, hindi dapat manghimasok. Hindi naman po solusyon ang pagbibigay ng condom at contraceptive kung 5 na o 6 na ang anak mo. Kapag ikaw ay binigyan ng condom at hindi ka pinaaral at hindi ka tinuruan ng skills training, paano mabubuhay ang pamilya mo? Paano mo maiaahon ng pamilya mo sa kahirapan kung bibigyan ka lang ng condom at contraceptive? Kaya ang sabi ko, ang pangunahing solusyon para talagang umahon sa kahirapan ng mga tao ay i-educate sila, i-empower sila, bigyan sila ng proper skills training para maging marketable sila for employment. At pag may trabaho na po sila, hindi na po problemahin ng Estado itong mga mahihirap na pamilya. Thank you very much, Congresswoman Magsaysay. Ngayon po naman, si Ginoong Carlos Serran ang may pagkakataong tanungin kayo. Maraming mga questions na that came up that actually very similar to mga issues ko. Pero gusto ko lang malaman, bakit lang sa inyo at sa isip mo, either or? Bakit hindi pwedeng holistic talaga ang family planning, women's rights, at yung opportunity para sa manghihirap? Kasi mga mayaman sa Pilipinas, pwede namang bumili ng contraceptives at yung manghihirap hindi. At ito ang basehan ng RH bill. So gusto ko lang malaman, bakit either or? At hindi pwede magkasamang lahat. Salamat sa tanong mo, Carlos. Tinatanong mo kung bakit either or. Alam mo, sa limited funds ng gobyerno, alam ni Congresswoman Garin yan, tuwing budget hearing po, wala kaming ginawa kundi i-improve at ipaglaban yung quality of life ng aming constituents. Kung kukonti na nga lang yung pondo ng gobyerno at nakikita mo nang tinatapyasan ng gobyerno ang basic social services katulad ng kalusugan, which is health, yung edukasyon, yung skills training program, yung pagbibigay ng assistance sa mga magsasaka at mga fisherfolk, yung pagbibigay po ng mga yung mga implements po para sa agrarian reform. Kung nakikita mo na binawasan po from 100 million to 27 million yung budget for OFWs for legal assistance, bakit pa ako maglalagay ng pondo pambili ng condom at contraceptive? Siyempre, uunahin ko na po yung edukasyon at kalamnang sikmura ng bawat kababayan at bawat constituent ko. Kasi hindi po, ang kailangan kong i-address na problema ngayon, yung nangyayari sa kanila ngayon, hindi yung mangyayari sa kanila bukas. I have to address it as a congresswoman and as a Republic of the Philippines, yung mga problems that beset our country right now. And that is the reason why I have to choose either or. Thank you. Maraming pong salamat, Congresswoman Magsaysay. Ang panel of interrogators ay maaari nang tanungin. Sina Representative Garin naman, ano po, ang ating tatanungin. At ang unang magtatanong ay walang iba kundi si Bishop Iñiguez. Congresswoman Garin, bagamat sinabi ni Congresswoman Lisa na yung ibilang mga binanggit na aklat ay 1960 pa, pero maraming ibang mga aklat na seryosong pag-aaral at pagsasaliksik na nagsasabi na walang direktong koneksyon ang dami ng populasyon at ang kahirapan ng mga tao. May mga higit na batayan na dapat na tingnan upang ang suliranin ng poverty ay ating ma-address. Simple lang po ang sagot ko doon.
Sinasabi ni Archbishop Inigas na marami ang pag-aaral na ganito. Ngunit ito sa pananaw po namin ay misinformasyon dahil nakikita naman po natin na hindi umuunlad ang bayan pagka ang lahat ng programa ay hindi sinasamahan ng family planning. Ang sabi nga dapat i-educate. Common sense po. 2 words lang yan, common sense. Kung ikaw ay masyadong maraming anak at hindi mo kayang paaralin, how can you push for 100% full education? Ang sabi po natin, hindi kailangan gumastos ang gobyerno. Sa ngayon po, the government is spending 3.5 billion for medical care for unintended pregnancies. With an input of 4 billion from 1.9 billion, we are going to save 800 million and this can be added to the social services. Ang sabi niyo po, wag natin isipin yung matagal na problema, yung ngayon lang solusyon, pagkain, edukasyon. Pero we as responsible government officials should not look at short solutions. We should look at long-term solutions because we have to care for the future. Thank you very much. Thank you very much, Congresswoman Garin. Ngayon po naman, patuloy naman na magbibigay ng kanyang mga kuro-kuro at katanungan si Dean Antonio Torralba ng anti-RH bill. Dean Torralba? Magandang gabi po, Congresswoman Garin. Ito po ay tanong sa inyo bilang isa sa mga naghugis ng batas, no, ng panukalang batas. Doon sa Section 21, ano nga ho ba ang ibig sabihin ng responsibilidad ng mga employers na magbigay, shall provide reproductive health services to all employees in their own respective health facilities? Na sa aking pananaw ay kasama lahat ng pilduras, condom, IUD, etc. Paano po kaya mapagtitibay ang freedom of conscience ng isang korporasyon, ng isang paaralan, ng isang Catholic school, halimbawa po, o kahit anong paaralan, sa ganitong, sa harap ng ganitong panukala? Yung freedom of conscience po ang aking tinututukan. Thank you po. Salamat rin po, Professor Torralba. Naniniwala ako sa sinasabi mo. At yan po ang rason na kaming mga authors ng Reproductive Health Care Proposed Measure sumang-ayon na i-delete yung provision na yan. Dahil naniniwala po kami na dapat pakinggan namin yung boses ng mamamayang Pilipino. In fact, before po nag-break ang Kongreso noong March, nagpadala kami ng sulat sa lahat ng miyembro ng kongresista at palagi po namin ito ina-announce. Alam po ni Congresswoman Magsaysay, alam rin po ni Congressman Roy Logoles, alam rin po nila Congressman Bagat Singyan na tinanggal namin yung provision na yan dahil naniniwala kami, nanirespeto namin ang relihiyon ng bawat isa. We believe in the freedom of conscience and we would also respect the freedom of religion ng bawat isa. Subalit, ini-insist po namin na hindi po pwedeng idikta. We cannot dictate on what we personally believe on the lives of every Filipino family. Maraming salamat. Thank you very much. Pagkakataon po naman ngayon ni Dr. Dean Campo Cruz. Good evening, everybody. Good evening, Congresswoman. My question is very short. You're providing, you said, a short-term solution. But if you use family planning contraceptives, long-term pa yan. Hindi immediate. While if you spend the money that you will, whatever money we have for productivity versus reduction of population, you will see solutions in the near future. Mas maagad masusolusyonan yan. In other words, it's a matter of productivity versus reduction of population. So why are we trying to solve an economic problem by means of a medical solution? We are not imposing a medical solution. Yes, it is an economic problem and we need an economic solution by empowering the basic strength of our society, and that is our family. Hindi po pwedeng sabihin na hindi related. Again, allow me to reiterate, common sense will dictate that as the family size increases, pag lumalaki po ang bilang ng pamilya as what this graph from NSO has been showing, as the family size increases, social spending per member decreases. Ito pong blue is edukasyon, ito pong red is healthcare. Kung ikaw po, ang gobyerno tutulong ng tutulong, but with a very stretched budget and with a rapidly increasing poverty incidence, how can we say that population growth rate is not in any way related? Kung gugustuhin ng gobyerno, tutulungan po ng gobyerno. Subalit, hanggang sa kakayanin, sabi nga ni Congresswoman Magsaysay, tinatapyas ang mga budget ng iba kasi nga kinukulang ng kinukulang. Saan napupunta ang problema sa pamilya? So bigyan natin sila ng karapatan na planuhin yung kanilang pamilya because empowering them will lead it. Hindi pa rin natatapos, Congresswoman Garin at Congresswoman Magsaysay, ang mga tanong para sa inyo dahil sa ating pagbabalik.
tanong naman mula sa ating studio audience na mainit na rin. At sa social media participants, ang kailangan sagutin ng ating mabubuting kongresista. Kaya huwag kayong aalis mga kapuso, babalik ang RH Bill The Grand Debate. Sa ngayon pa lang, wala pa yung RH bill, gumagamit yung ibang tao, gumagamit na ng kondom o pills, kung ano pa man. Why we need to pass the RH bill? Kung pupunta po kayo, congressman, kung pupunta po kayo ron, marami po doon na ang gusto, pag-family planning, pero wala pong pambili. Sa puntong ito, mga kapuso, atin naman pakinggan ang mga katanungan mula sa ating studio audience. Pia, ano ba mga tanong ng ating mga kapuso dyan? Maraming salamat, Mel. Meron tayong makakausap ngayon na isang nanay galing Navotas. Siya po ay 39 years old at meron siyang 8 anak at meron siyang katanungan para kay Representative Garin. Nanay Meli Formentera, ano po ang inyong katanungan? Para sa akin po, hindi po ako pabor sa RH bill dahil gaya ho sa akin, may allergy ho ako pag mag-take ako ng mga gamot na mga ganon. Siguro, nasa pag-uusap lang naman siguro sa kayong dalawang mag-asawa kung anong dapat gawin sa pamilya mo. Ano ho ang iyong tanong para kay Congresswoman Garin? Kung ano habang pwedeng ibang hakbang? Yun ba iyong tanong? Meron naman pong ibang paraan para masumpo yun. Congresswoman Garin? Unang-una po, allow me to congratulate nyo. Ikinagagalak ko po na meron kayong 8 anak. Sana po, kung yun naman po ang opsyon ng iba, pwede naman po. Kung gusto nyo maski 12 anak, wala pong problema. Kung may allergy kayo sa pills, yan po ang rason na yung pills hindi basta-basta binibigay. Tinitinan po kayo ng doktor, tinitinan kayo ng midwife, at meron tayong every 3 months na check-up. Ang pagplano po ng pamilya, tama po kayo, personal na bagay. Kung sa paniniwala nyo po, hindi nyo kailangan mag-family planning at yung 8 anak, pwede nyo pang dagdagan ng 8 pa o 4 pa, sa inyo po yun. Pero hindi po pwede na ang sitwasyon nyo, ipareho natin dun sa ibang mga nanay. Dahil yung ibang mag-asawa na gusto naman nilang umangat ang antas ng kanilang pamumuhay, na gusto nilang mapaaral ang lahat ng kanilang kabataan, na gusto nilang mabigyan ng masagana at magandang buhay at maging isang responsableng miyembro ng Republika ng Pilipinas, hindi naman po natin pwedeng idikta yung mga baka-baka at haka-haka natin. Kasi buhay po ang pinag-uusapan natin dito. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat, Nanay Mary. Kasama niya ang 2 sa kanyang 8 anak. In the meantime, balik po tayo sa inyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Pia. Alam nyo, ilang linggo po na po ang nakakaraan, mga kapuso. Binuksan namin ang GMAnews.tv para naman sa mga katanungan tungkol sa RH Bill. Tumanggap din kami ng mga tanong sa aming Facebook at Twitter account. Ngayon, maririnig na natin ang ilan sa mga tanong na ito. O RJ, ano ba mga tanong ng mga online users? Maraming salamat, Mel. Galing kay Shannon Critic para kay Representative Magsaysay. Not giving educational access to healthy reproduction to women is equivalent to suppressing the woman's right to choose. Ang masasabi ko lang po yan, hindi na natin kailangan ipasa yung RH Bill kasi sa Magna Carta for Women, nandun na po sa Section 17 na sinasabi po nila na all women should be given the access to education on all kinds of family planning methods. So nandun na po yan so you don't have to legislate it. Pangalawa po, para sa akin kasi, itong issue ng kahirapan, education alone and studies can prove it. Walter McMahon and Lance Pritchett already studied this matter thoroughly, and they said that education is the ultimate solution to address poverty. Pero sa mga sinaside po ni Congresswoman Garin kanina, parang nakita ko na family planning alone cannot solve poverty. Kailangan niya lagyan ng maraming palabok sa gilid katulad ng education, sa pagpaplano ng pamilya. Marami siyang sinike na mga poverty reduction measures para lang po masolve yung kahirapan. Family planning alone cannot solve kahirapan, pero para sa akin po, studies have proven that education is the ultimate solution to address poverty. Thank you very much, Congresswoman Magsaysay. Sa puntong ito, narito po sa studio audience si Congressman Manny Pacquiao. Magbibigay po siya ng kanyang pahayag kaugnay ng ating pinag-uusapan dito. Magbabalik po tayo kay Pia. Pia?
Salamat, Mel. At gaya nga ng ilang beses na paulit-ulit na sinasabi ni Congressman Pacquiao, siya po ay tutol sa RH Bill. Congressman Pacquiao, ano ba ang iyong pahayag tungkol dito sa kontrobersyal na panukalang batas? Para sa akin is totally against ako dyan sa RH Bill dahil unang-una, hindi naman tayo sumusunod, nagdadasal sa Panginoon at we believe God, di ba? Sana piliin natin yung labag sa kautusan ng Panginoon, yung mag-control tayo ng panganak o pamilya natin, kontrolin natin. Hindi maganda yan dahil nasa Biblia is go to the world and multiply. Hindi sinabing 2 anak lang o ano pa man, 1 o 2, 3. Walang sinabi doon kung ilan. Siguro sa tingin ko ang problema, ang solusyon para sa kahirapan is yung corruption, supuin. At kailangan siguro bago yan matupad is magkaisa tayong lahat, magkaisa tayo para sugpuin yung corruption and then matulungan natin yung mga kababayan natin na naghihirap. At ito pa, labag sa kautusan ng Panginoon, yung RH Bill. At sa ngayon pa lang, wala pa yung RH Bill, gumagamit na yung ibang tao, gumagamit na ng kondom o pills, kung ano pa man. Why we need to pass the RH Bill hindi na natin kailangan ipasa yung RH Bill. Ang dapat siguro natin gawin is i-educate yung mga tao, bawat pamilya. Tuturuan natin kung paano sila magkaroon ng magandang family planning na hindi naman labag sa kautusan ng Panginoon. Sana wag nating kalimutan na ang Panginoon, kung hindi dahil sa Panginoon, wala tayong tao, hindi tayo nalikha bilang tao at hindi nalikha ang buong mundo. Sana piliin natin ang kautusan ng Panginoon kaysa kautusan ng tao. Unahin natin ang Panginoon. Thank you very much. Maraming salamat, Congressman Manny Pacquiao. Mel? Maraming salamat, Congressman Pacquiao at saka Pia. Samantala, para naman magbigay ng kanyang pahayag pabor sa RH Bill, si Gina Conde, ang president ng Apelo Women's Health Association. Miss Conde, kasama si RJ. RJ? Ito naman, Mel, papasok sa boxing ring si Miss Gina Conde, isang leader ng Urban Poor Coalition po. May kang 4 na anak po. Ano po yung masasabi ninyo tungkol sa ating RH Bill? Nakakalungkot pong isipin na yung iniidolo ng sambayan ng Pilipino sa larangan ng boxing. At mambabatas natin ngayon na inaasahan po namin na siya ang magbibigay sa amin o maglalapit ng batas para na mas lahat ng serbisyo ng gobyerno na para sa aming kalusugan ay makamit namin. Pero ito po pala ang magiging dahilan o kasama sa dahilan sa pagtutol o sa patuloy na panganib ng kababaihan sa pagbubuntis at panganganak. Sabi niya kanina, kung titignan po natin, sabi niya meron ng family planning method. Pero doon po sa lugar namin sa Apelo, kung pupunta po kayo, Congressman, kung pupunta po kayo ron, marami po doon na ang gusto mag-family planning pero wala pong pambili. Katunayan, meron po doon na ang anak niya 5. 5 po. Ayaw na sana niyang mag-anak pero nagbuntis po siya ngayon uli. Kasi ang ibibili niya ng family planning ay ibibili na lamang po niya ng bigas para may makain ng kanyang mga anak. Kung titignan po natin, marami po sa aming lugar, mga bata pa, 14 anyos, buntis na, may anak pa. Yan po ba kung titignan nyo, kung talaga pong hindi maipapasa ang reproductive health bill, marami pa pong kabataang bata ang magbubuntis at patuloy na manganganib sa pagbubuntis at panganganak. Kami po ang nagbubuntis, kami ang patuloy na nag-aalaga sa aming mga anak, kami po ang mahihirap ang pinagkakaitan ng serbisyo. Ito lang po ang sana ang magbibigay sa amin ng karapatang maabot, ang makatao at abot kayang serbisyo para sa aming mahihirap. Maraming salamat, Miss Gina Conde ng Urban Poor Coalition. Medyo matandang po yung argumento niyan. Back to you, Mel. Salamat. Matapos na mapag-usapan ang issue tungkol sa kakayahan ng RH Bill na makatulong sa pagsugpo ng kahirapan, at hinding busisiin ang sinasabing moralidad daw ng panukalang batas na ito. Ang mga susunod na magdedebate para sa issue na RH Bill at ang moralidad. Tawagin na natin sina Bishop Efraim Tendero at Bishop Chodoro Bacani.
Matutunghayan natin ang kanilang pagtatapat sa pagbabalik ng RH Bill, The Grand Debate. Sa totoo lang, tinatanggap mo ba ako at ang mga taong katulad ko? O kailangan ba akong umalis ng katolikong simbahan at maghanap ng bagong relihiyon? Oh, ikaw tinatanggap po, hindi ka naman namin pinaalis. Ang issue ng moralidad at RH Bill ang pangalawang issue na ating tatalakayin at dalawang miyembro ng simbahan na magtatapat narito, sina Bishop Teodoro Bacani at Bishop Efrain Tendero, para pag-usapan RH Bill at ang moralidad. Ang pagsusulong sa modern family planning methods. Mabuti ito para sa mga sumusuporta, para mas maayos daw na napaplano ang pamilya. Pero para sa iba, isa itong malaking kasalanan. Dahil maituturing umanong aborsyon ang paggamit ng mga ito. Dahil pinipigilan umano nito ang pagbuo ng buhay. Saan nga ba nagsisimula ang buhay? Sumusunod nga ba sa pamantayan ng moralidad, kultura at wastong daan ang RH Bill? At tulad po kanina, ibubunot po muli ako ng isang sobre para matukoy kung sino ang unang magpapahayag ng kanyang mga argumento. Tatalikod ako, pipikit pa. Ang kulay ay pula muli. Kaya, ibig sabihin, ang mauunang magbigay ng kanyang pahayag ay walang iba kung hindi si Bishop Bacani. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po'y natutuwa na tatalakay natin ang isyu ng moralidad sapagkat ang nakalulungkot dito sa bill na ito ay hindi binibigyang pansin ang moralidad. Tingnan po ninyo, ang provision ng mga family planning needs ay ganito: medically safe, legal, accessible, affordable, and effective reproductive healthcare services and supplies. Wala yung ethical. Nothing. This is the way that the bill regards ethics. Ikalawa po, ba't naman ayaw natin ito? Maliwanag po, bibigyan ko kayo ng cake. Maganda, masarap, mamahalin, malasa, at mabitamina. Ngunit, sasabihin ko sa inyo, gusto ba ninyo? Baka sabihin nyo, gusto ninyo. Dadagdag ko, hinaluan ko ng lason yan sa gitna. Gusto pa ba ninyo? Hindi na, hindi ba? Ganun din po ang reproductive health bill. Maraming good points, but there is a fatal flaw. At yan po ang sinasabi dito tungkol sa mga modern birth control devices. Ito pong modern birth control devices na ito ay hindi lamang po contraceptives. These are abortifacients. At alam nyo kung bakit abortifacients? Inilalaglag ang nabuo na sa pagtatalik ng mag-asawa. Hindi na po contraception yon. Yon ay abortion. Kaya tumututol ang simbahan. Ba't po namin alam yan? Sapagkat sabi po, hindi lang Maraming po salamat sa inyo, Bishop Teodoro Bacani ng Simbahang Katoliko sa Montana. Narito din po si Bishop Efrain Tendero ng Philippine Council of Evangelical Churches. Bishop. Ang RH Bill ay moral dahil ito'y ayon sa utos ng Diyos na pangalagaan ang sanlibutan at ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa mga magulang. Ayon sa Biblia, kaakibat sa utos na magparami ay kalingay ng lahat ng nilalang. Pangalawa, ito ay moral dahil sa tahasang nagbabawal ng aborsyon. Sa nagsasabing ang contraceptives ay pampalaglag, hayaan natin ang BIFAD na magpasya at magbawal tungkol dito. Ito ay usapin ng siyensya at hindi religious propaganda. Naniniwala kami na ang buhay ay nag-uumpisa sa fertilization. Layunin ng RH Bill na bigyang proteksyon ang buhay ng ina at ng bata sa kanyang sinapupunan. Ito ay moral sabagat hindi tama na ang mga magulang ay magkaroon ng maraming anak na hindi nila masusuportahan. Kailangan nilang bigyan sila ng pagkain, bahay, damit, pag-aaral, pag-ibig at kalinga.
irresponsable ang mag-asawang magkaroon ng maraming anak na hahayaang mamuhay sa kasalatan at kahirapan. Sinabi ng Diyos kay Eva at Adan, magpakarami kayo. Ngunit ito'y iniutos ng Diyos nung sila'y 2 pa lamang. Ngayong taong 2011, ang populasyon ng sanlibutan ay aabot ng 7 bilyon. Ang RH Bill ay moral sapagkat ito'y ayon sa Biblia. Nagbabawal ng abortion, nangangalaga sa buhay at ina ng sanggol at isang konkretong tugon sa kahirapan. Ito'y ayon din sa kalooban. Salamat po sa inyo, Bishop Tendero. Maraming salamat po sa inyo. At nasa inyo po ang unang pagkakataon para in-interpolate naman si Bishop Bacani. Bishop, ang aking kaibigan, marami ho akong kakilala ring bishop na nagtatanong na maaring ang dahilan kung bakit ang simbahang Katoliko ay really against the RH Bill ay sapagkat sa katuruan ng papal encyclical Humanae Vitae ay sinasabing ang purpose of sex is procreation. Kaya naalis yung masyadong ang emphasis ng unitive. Kaya nang tanong ng ibang bishop din ng Katoliko, katulad ni Hans Kung at iba, ay posible na ba na maaring kaya ito pinopose ang simbahan dito ay para protektahan ang issue ng infallibility of the Pope. Maari bang dahil dito ay ating tinatanggihan ito? Hindi ho ba't ang simbahan ay para maglingkod sa bayan at hindi ang bayan ang hindi ang simbahan ang lingkuran ng ating simbahan? Una po, gusto kong tuwirin ang katuruan ng Humanae Vitae. Ang Humanae Vitae sinasabi, there are 2 essential aspects of the conjugal act. Hindi po sinasabing ito ay para lamang sa pagkakaroon ng anak, kundi ito din po ay para sa paglalapit ng dalawang nagtatalik. So, doon po, mali na ang information ninyo. Ikalawa po, hindi naman namin sinasabing infallible ito, ngunit this is official guidance from the church. And there is very good reason for this official guidance. Because, kapag ka po, sasabihin natin, aalisin mo yung procreative function, di pwede na pala ang bakla makipagkuhan sa bakla. Edi, kung aalisin mo yun. Edi, kaya po hindi mo pwedeng paghiwalayin yung dalawang yun. Marami pong salamat sa inyo, Bishop Bacani. Pero kayo po ang magpapatuloy, Bishop, sapagkat naalito na po pagkakataon para naman tanungin ninyo. Si Bishop Tendero, kayo naman po. Kasi po, sabi ni Bishop Tendero, maniwala tayo sa siyensya. Pwede po ba? Ito po ang sinasabi sa atin ng Department of Health ng United States of America. Sabi sa atin, all the measures which impair the viability of the zygote at any time between the instant of fertilization and the completion of labor constitute in the strict sense procedures for inducing abortion. Sa makatuwid, abortifacient. Ikalawa po, ang atin pong Philippine Medical Association with 70,000 members said that life begins at fertilization, not at implantation. And it is admitted, it's in medical literature, itinatanggal po, pinipigilan na ma-implant ng sinasabing contraceptives, itong nabuo na sa sinapupunan ng ina. Ikatlo, ang atin pong Philippine Obstetrical and Gynecological Society, yun din po ang sabi, siyensya po yan, hindi po relihiyon. Kaya po, dapat panghawakan, panindigan din ninyo. Maraming salamat po sa inyo, Bishop Bacani. Nako, lalo nang sumasarap ang talakayan. Maraming salamat, Bishop Bacani, sapagkat tulad na sinabi natin kanina, ito'y usaping siyensya at hindi pang-relihiyon. Kung kaya, pagdating sa authority, hindi po ako, kundi mga doktor at iba pa. Nais ko lang pong sabihin na ang tawag dito ay contraceptive. Ibig sabihin, pinipigilan ang conception. Pinagdabawal ang pagmimit ng egg cell and sperm cell. Tayo ay magkasama sa paniniwala that life begins at fertilization. At ang RH Bill... Salamat po. Magkasama po tayo inamin. Pero, hindi ibig sabihin na pag may contraception, ito ay abortive dahil wala pang nagtutagpong egg cell and sperm cell before the contraception. Thank you very, very much. Magpapatuloy po ang mga pro sapagkat ito na ang ating portion of interrogation. Ang mauuna po ay si Mr. Selvan para magtanong kay Bishop Bacani. Mr. Selvan. Magandang gabi, Bishop. Magandang gabi.
Simple lang ang question ko. Katoliko ako at 100% akong naniniwala sa RH Bill at kailangan ito ng bayan. Sa totoo lang, tinatanggap mo ba ako at ang mga taong katulad ko? O kailangan ba akong umalis ng katolikong simbahan at maghanap ng bagong relihiyon? Oh, ikaw yung tinatanggap ko, hindi ka naman namin pinaalis eh. Pero kinakasuhan ako. Kita mo, ikaw, nagpunta ka sa Manila Cathedral, linapastangan mo na kami doon, humingi ka ng tawad kay Cardinal Rosales, sabi niya sa akin, nangingi ka ng tawad, kanya hindi ka na ipinadedemanda ni Cardinal Rosales. Nadidemanda pa ako, sir. Nasa trial na hindi ako. na si Cardinal Rosales. Sinabi niya sa akin. Sir, nasa trial na ako. Baka mas 6 years pa ako sa kulungan. Kaya po. Kaya, so... Hindi kay Cardinal Rosales. Oo. Kaya, ikaw hindi ko pinaalis. Wala nagpaalis sa'yo. No? Basta ikaw gagalang lang. Hindi ka paalisin. Okay. Mukhang nasagot naman ang tanong na ni Mr. Selvan. Ano po? Bigyan naman natin si Congresswoman Ontiveros ng kanyang katanungan. Magandang gabi po sa inyo, Bishop Bacani. Well, malinaw po sa akin na kahit hindi pinaalis si Carlos ay tinutuloy pa rin ang kaso kahit humingi na ng paumanhin, nag-confession at nagkapagkamay. Anyway po, Bishop, nung panahon po ni GMA, katakot-takot na mga kurakot at pang-aabuso sa karapatang pantao ang nangyari. Pero ni minsan, hindi po kayo nanawagan ng civil disobedience o kaya ng excommunication. Bakit po ngayon na nakikinig ang pamahalaan sa karamihan ng mga mamamayan kasama ang karamihan ng mga Katoliko na ipasa ang RH Bill, katakot-takot naman ang pagtutol ng ating church hierarchy? Ano po ba sa inyo ang moralidad talaga? Okay lang yung korupsyon at pang-aabuso pero yung Pangulong nakikinig ay sinusuway at saka itinataboy? Una po, misinformation na naman. Nilinaw yan mismo kay Pinoy. Sinabi kay Pinoy mismo, hindi po kayo, wala pong usaping excommunication dito. Nilinaw yan mismo sa kanya. Kanya, masama ang loob ng mga obispo na uulitin pa ito sapagkat hindi sinabi ng mga obispo yan sa kanila. Okay. That is from the newspapers. It's not from us. Ikalawa po, yung sa korupsyon, siguro naman alam nyo kung paano ako naman nagsalita ng gusto laban sa korupsyon. Yung mga obispo po, ilang beses nagsalita laban sa korupsyon, laban kay GMA. Hindi nga lang po umabot sa sinabing patalsikin si GMA. Doon hindi nagkasundo-sundo. Pero ang dami po ng mga obispo, majority, gusto na nga po sana na kung maaari lang patatalsikin. Pero hindi po kami nagkasundo-sundo. Yun po ang maliwanag. So, maraming pong salamat sa inyo, Bishop Bacani. Bishop, hindi pa ho tapos ang pagtatanong sa inyo sapagkat ngayon naman si Dr. Sylvia Claudio ang may pagkakataon. Dr. Claudio. Gandang gabi po, Bishop. Alam nyo po, iba ho ang siyensya nyo, ibang-iba sa siyensya ko. At ibang-iba ho ang konsyensya nyo sa pananaw ko, sa konsyensya ko, sa relihiyon ng ibang Pilipinong hindi Katoliko, sa pananindigan po ng marami. Ako po, kayang-kaya kong respetuhin ang inyong pananaw at konsyensya. Ang problema ko po, ang kilos ng simbahan ngayon ay hindi namang nagpapakita ng pagrespeto sa pananaw ng maraming Pilipino na ayon ho sa surveys ay sang-ayon sa bill na ito. Moralidad lang daw po ito. Palagay ko, hindi ho tayo magkakahati-hati kung hindi ho ipinipilit ng isang seksyon ng simbahang Katoliko sa lahat ng Pilipino ang kanilang paninindigan at konsyensya. Appeal lang po, Bishop, hindi ho tayo magkakahati-hati. Values po ng Pilipino na respetuhin natin isa't isa, mabuhay ng tahimik sa ilalim ng isang bansang, hindi na batas. Hindi naman ho kayo lulunok ng contraceptives kung ipasa itong RH Bill. Hindi ho sila. Kailangan lumunok ng contraceptives kung pasa ang RH Bill. Ito po ba ang tamang moralidad na magkahati-hati tayo ng ganito nang kaya naman tayong magrespetuhan sa ilalim ng batas na ito? Napansin po ba ninyo,
sinabi po na nagtanong, iba ang siyensya niya sa siyensya ko. Hindi niya pinaliwanag ang siyensya niya kung ano ang kanyang nalalaman. Ikalawa po, ito. Kung ano man ang siyensya nyo. Ngayon po, buksan nyo ang mga libro. Ang mga tinatawag na contraceptives, they prevent ovulation, they prevent fertilization, and then they prevent implantation. If they prevent implantation, then they are abortifacients. And that is what the PMA told already the Department of Health. Do not distribute those anymore. That's half my question, Bishop. Kaya I'm po, so sorry. ngayon, Please answer the question. teka muna po. So, yun ang mali. Ngayon, kung may duda kayo, kung talagang nakamamatay sa tao o hindi, maliwanag ang dapat na gawing aksyon. Ang dapat na gawing aksyon, go to the safe side. In other words, kung hindi ko tiyak, kung tao yung nasa may halamanan, babariling ko. Kung hindi ko tiyak, huwag kong babariling. Alright, thank you very much. Dumako po naman tayo sa kabilang panig po naman. Pagkakataon ngayon ni Dr. Dean Campo Cruz na tanungin si Bishop Tendero. Bishop, magandang gabi po, Bishop. Sinabi niyo, BFAD ang sundin. BFAD ang sundin, pero binabasa ba nung kumuha ng pills yung BFAD na ganyang kalaki, haba ang adverse effects ng contraceptive pills? Lahat ba na nagbibigay na doktor na contraceptive pills ay binabasa sa kanilang pasyente, ini-explain? Yan po unang tanong. Pangalawa po, BFAD, kaya nga meron tayong precautions. Talaga pong contraceptibo. I agree with Bishop Bacani when he said that there are 3 major actions of the pills. Prevent fertilization, increase of cervical mucus, and prevents implantation. Pag hinalo-halo doon, miski walang ano yan, tatlo yan mahalo-halo para maging abortifacient. Much more the IUD. Kaya ayoko ang aking tax na babayaran ay bibilin lamang ng mga kontraseptibo. It's against my morals that the tax that I will pay the government ay pagbibili lamang ng mga poison na ito. Number 2, ang Diyos po, Bishop, sabi niyo, iba noon, ba ngayon? Sa akin ng Diyos ay pareho, yesterday, today, and forever. Ako po ay 35 years ng manggagamot, OBGYN, 5 years I spent dispensing contraceptives. Once enlightened and I learned of this, I stopped it completely up to now. And if these cases come, they come to me, but you remove the punitive clauses in the amendment of the act. No? Wala na akong preso, wala na akong babayaran, pero it's against my morals. Every time I see these patients, my heart bleeds. Because it is against my morals, no? They ask for ligation, contraceptives, then I have to refer. Kung ginawa ko yun, yung gagawin din ng doktor, di gagawin ko na lang. What's the use of referring? I'm guilty of material cooperation. Kasi, naligate din siya. Dahil ni-refer ko. So where's my morals? I cannot sleep at night. Thank you, Bishop. Maraming salamat po, Dr. Cruz. Marami din akong kaibigan, mga doktor, at sila po ang tumutulong sa aking magpaliwanag tungkol sa mga bagay na ito. Ang marami sa St. Luke's OB Society ay nagkaroon po ng pahayag na sila yung nagsusuporta sa RH Bill. At sila po ay at marami pa akong ibang kaibigan. Ngayon, tama po, ang Diyos nung panahon ni Eva at Adan ay parehong Diyos. Talagang siya ang Diyos na hindi nagbabago. Huwag nating kalimutan na sinabi na noon, magpakarami, pero hindi pangalawa, kaakibat na ating pangalagaan ang ating pinaparami. Pagkatapos noon, gusto kong sabihin, nakong immoral ang contraception. Kawawa po naman ang aking may bahay. Pagkatapos ng kanyang ika-4 na panganak, sinabi ng kaibigan naming doktor, magpa-ligate ka na. Kaya ngayon po ay nag-enjoy kami ng sex bilang mag-asawa dahil ito ay creation na ibinigay ng Diyos. Kung kaya hindi kami nagkakasala dahil hindi lang naman pills, meron din pong meron din pong ibang pamamaraan. Maraming salamat po sa inyo, Bishop Tendero. Si Dean Natural ba naman ang may pagkakataong magtanong kay Bishop Tendero? Sa aking pagbabasa ng hindi inamyendahan pang 4244, mukhang ang condom at contraceptives ay magiging mas available sa mga kabataan na hindi kasal. Sa mga kabataan na maaaring makuha pa nilang libre dahil sa indiscriminate distribution kumbaga man. Pero maaari po kung i-correct ninyo. Hindi po ba na ang paghikayat sa kabataan ng paggamit ng condom ay isang
pagtanggap ng kahinaan o kakulangan ng kakayanan nila sa pagpapakita ng tunay at busilak na pagmamahal sa isa't isa. Na kung halimbawa ang pagtatalik ay kanilang ibibigay ang gagawin lamang sa loob ng kasal. Ang akin pong, marami na po akong nabasang sex education books ng DepEd na walang character education, konti lamang ang moral values, kung hindi ang kanilang sinasaad ay abstain, be faithful, but if you cannot, use condom. Yun po. Maraming salamat po, Dean Turalba. Kasama po sa ating pananagutan ang patuloy tayong makibahagi para sa pagtatalakayan ng Kongreso ay kung anong gusto nating maisama ay maisama doon sapagkat hindi naman sila gumagawa ng batas na walang pakikipagkonsulta sa mga tao. Patungkol naman po sa sex education para sa mga bata, isa hong bagay na dapat natin gawin, kasama kami mga religious leaders, ay tulungan ang mga bata na magkaroon ng tamang pananaw. Ano ang katuruan ng banal na kasulatan tungkol dito? Kaya isa ho namin gagawin, isa naming proyekto, ay kuduin ng aming mga ibang doktor at iba pang mga theologian magsama-sama at mag-develop ng age-appropriate sex education for children. Hindi ho tayo dapat umasa sa iba, tayo mismo ang dapat makibahagi, tulungan natin sila, bigyan natin sila ng gabay, patnubay, para hindi sila matuto sa mga kabarkada at ibang tao o sa masamang impluensya. Tayo po, lalo higit ang mga magulang at ang mga guro ng leader ng iglesia, turuan natin sila, magbigay tayo ng gabay. Thank you. Maraming salamat po, Bishop Tendero. Bishop Iniges, ano po ang tanong ninyo para kay Bishop Tendero? Obispo Tendero, inyong ipinaliwanag na sa inyong pananaw, ang RH Bill ay moral. Pero hindi rin lingid sa inyo na merong mga grupo, hindi lamang mga Katoliko, na para sa kanila ito ay immoral. No? Siguro una-una, dapat magkaroon tayo talaga ng pag-dialogo tungkol sa pagiging moral nito o hindi. At pangalawa, yamang may mga grupo na ito ay immoral, dapat siguro wag na lang pag-usapan, wag na lang ipasa, isa-isang tabi na lang yung RH Bill na yan. Maraming salamat, Bishop Iniges. Nagpapasalamat po tayo na dahil tayo ay nasa demokrasya, pwede nating pag-usapan ang ating pagkakaiba-iba sa anumang pananaw. At maaaring magkaroon tayo ng pagkakaiba-iba sa ibang pananaw ay kung maaaring pagdating sa absolute, magkakasama tayo, pagdating sa mga relative, maggalangan tayo sa ating mga pananaw. Kung kaya't ang usaping RH Bill ay isang bagay na masasabi natin makakatulong. Pero hindi ibig sabihin na pagka hindi ka na nagsusuporta sa RH Bill ay kayo mapupunta sa impyerno. O kaya naman kung ikaw ay nagsusuporta dito, ay kayo, dapat po tingnan natin ano ang nasa absolute, ano yung nasa relative. At ang tingnan po natin, ano ang ating pagtulong sa ating mga kababayan. Muli po ang aking kahilingan. Iniisip po natin, ano ang nais ng Diyos para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Si Jesus na parito nagbigay ng kanyang buhay upang tayo tubusin at magbigay tayo ng buhay at masaganang buhay. Maraming salamat po, Bishop Tendero at Bishop Bacani. Maraming salamat po. Dahil sa aming pagbabalik po, ang tanong naman ng web users naman natin, painitin pala natin ang debating ito sapagkat ang mga web users po naman natin, ang mga tanong ninyo dyan, ang aming sasagutin dito lang sa RH Bill, The Grand Debate. Kung nakamamatay, anong gagawin ng mga obispo? Maghahalukip-kip kami? Ano palagay niyo sa amin? Ha? Hindi makatao? Tuloy-tuloy po ang talakayan dito sa ang RH Bill, The Grand Debate. May mga katanungan din ang mga online users ng GMA News Online para kina Bishop Bacani at Bishop Tendero. Pia, ano ang mga tanong para sa kanila? Salamat, Mel. Meron tayong katanungan sa Facebook. Ito ay para kay Bishop Bacani galing kay Reg Kagawan. At ang kanyang tanong, Bishop, bakit daw kasi nakikialam ang CBCP dito? Ang gobyerno ang namumuno at CBCP lang ang nagtuturo. Bishop Bacani? Ito po, napakahalaga.
kami mga obispo ay mayroong kaming pagmamalasakit sa buhay ninyo. Subukan na lamang ninyo. Halimbawa, mayroong gatas na ipinagbibili. At pagkatapos, examinin natin ang gatas. Sabi ng iba, nakamamatay yan. Sabi ng iba, hindi nakamamatay yan. Ano dapat mong gawin? Kung merong duda, huwag mong papabayaan pagbili sa market. Kami po mga obispo ay nagsasabi, hindi lang kami walang duda, kundi ito po ay siguradong abortifacient. Kung nakamamatay, anong gagawin ng mga obispo? Maghahalo-kip-kip kami? Ano palagay niyo sa amin? Hindi makatao? Ayan po ang dahilan. Hindi po pakikialam yan. Pagtupad ng aming tungkulin bilang mga obispo, sabi ni Kristo, I have come that they may have life and have it in abundance. When we see that life in the womb is... Thank you very much, Bishop Bacani. Pia? Salamat, Mel. Meron din tayong isa pang katanungan para naman kay Bishop Ephraim Tendero. Ito ay galing sa Twitter mula kay Silkwormy. At ang kanyang tanong, ang sex education ay maaaring mabuti, pero paano ito maituturo kung kulang sa pagkain, sa paaralan, sa aklat, sa guro at kanilang sahod, maging upuan sa silid-aralan, kulang daw. Bishop? Ang iyong katanungan ay nagpapakita na dapat mong suportahan ang RH Bill. Sapagkat, kung kaya kailangan natin ang classroom for more than 1 million every year, ay dahil ganong karaming mga bata ang nadadagdag taon-taon. Kaya, napakahalaga na magkaroon tayo ng maayos na pagkakaroon ng responsible parenthood para ang mga mahihirap, lalo na ay walang access sa education and health services, ay tulungan natin sila para sila ay magkaroon ng ganitong access ng education and health services para lalo silang matulungan. Kaya nga, yung nagtanong na yan, Silkworm, kasama ka na dapat tumulong para ma-approve ang RH Bill. Salamat sa ating nagpadala sina Silkwormy at Reg Kagawan. Mel? Maraming salamat, Pia. May mga nagsasabing kung ano man ang kahinatnan ng RH Bill, ang mga kababaihan daw ang siyang maaapektuhan. Kaya naman mamaya sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin ang RH Bill at ang mga kababaihan. Ang mga magdedebate, Celebrity Mom Pia Magalona at isang guro at media practitioner, si Professor Aliza Racelis. Abangan ang pagtatapat ng mga kababaihan dito lang sa RH Bill, The Grand Debate. Lalo na kung hindi sila nag-contraceptives, lalo na dumami pa yung nagpa-abort, di ba? Nakakalungkot po na hindi po sila nagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababaihan at mga mamamayan ukol sa mga kapinsalaan at mga sakit na ito dinudulot ng mga ganitong kontraseptibo. Nagpapatuloy ang RH Bill, The Grand Debate. Sa yugtong ito ng ating debate, pakinggan naman natin ang pagtatapat ng dalawang babaeng magkaiba ang pananaw sa RH Bill. Kasama natin ngayon ang Celebrity Mom, si Pia Magalona, advocate ng women's health at pabor sa RH Bill. At si Professor Aliza Racelis, kinatawan ng Filipinos for Life and Family Against RH Bill. At syempre, ako po'y bubunot muna ng sobre dito para matukoy natin kung sino ang unang magpapahayag ng kanyang mga argumento. At ang aking kinabunot ay blue. Kulay blue. Ibig sabihin yan ay si Pia Magalona ang unang magbibigay ng kanyang mga pahayag. Go ahead, Pia. Hello, good evening po sa inyong lahat dito. Good evening, Mel. And ako ay naniniwala at ang pananaw ko at paniniwala ko na ang RH Bill ay nakabubuti sa lahat ng kababaihan sa kahit anong estado ng buhay. So hindi lang ito para sa mayayaman or para sa mahihirap, pero para sa lahat ng kababaihan, so across, no? So,
Ito ay kaakbay natin sa kalusugan at sa kahusayan ng pamumuhay natin. Health is wealth, ika nga. Kasi naniniwala ko na ang magulang ay siya ang gumagabay talaga sa kabataan. Lahat ng iba is additional na lang. Yung magulang, importante talaga na since birth, ay talagang ginagabayan na natin ang ating mga anak. So, ang RH Bill ay nagbibigay karapatan sa kababaihan sa ating kinalalagayan sa lipunan, yung respeto na dapat nating nakukuha sa lahat. And sa 28 years ko ng pagiging magulang, napatunayan ko na napakahalaga ng papel ng kababaihan sa pamilya. Ang pamilya ay ang pundasyon ng tagumpay at kaunlaran ng isang bansa. Hindi sapat na iluwal lamang ang bata at nabuhay ka at mabuti naman para sa iyo, pero kailangan may obligasyon din tayo bilang mga magulang na palakihin ng tama ang ating mga anak. Maraming salamat, Pia. At para naman sa panig ng Contra RH Bill, mula sa profesor sa UP College of Business Administration at isang komentarista sa radyo, Professor Aliza Racelis. Meron po kayong 1 kalahating minuto para sa inyong presentation. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipinas. 3 bagay po ang sasabihin ko sa inyo kung bakit tutol ako at ang mga kasamahan ko sa RH Bill na ito. Ang una po, kapinsalaan sa mga kababaihan ng Pilipinas. Ang unang-una po dito ay ang cancer. Iba't ibang uri po ng cancer at pinaka-importante po dito ay ang breast cancer na ayon na rin po sa dating kalihim ng DOH. At sa ibang kaso po, kamatayan ang maaring iabot. Ang abutin po dito. Ang isang kaibigan ko po na narito po sa audience ngayon ay namatayan po ng isang kapatid na babae dahil po inireseta sa kanya ang gamot na ganito, ang di umano'y gamot na ganito sa isang ospital. At yan po ang pangalawang punto ko. Ang kawalan ng impormasyon, ng kaukulang impormasyon, nakakalungkot po na hindi po sila nagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababaihan at mga mamamayan ukol sa mga kapinsalaan at mga sakit na ito dinudulot ng mga ganitong kontraseptibo at mga kaugnay na gamot. At ang pangatlo ko po, ang nasasabihin sa inyo ay isa pang ang kawalan ng moral na kamalayan dito sa usaping RH Bill. Ako po ay profesor ng etika din sa College of Business sa UP Diliman at naisip ko po na talagang nawala na po, naglaho na po ang usaping moral na kamalayan dito po sa usaping RH. Ang tinutukoy ko po ang mga kabutihang asal na nasa kabihasnan po ng Pilipino, katulad po ng pagiging tapat, ng chastity or kalinisan sa buhay. Thank you very much, Professor Racelis. Ngayon po naman ay pagkakataon po ninyo tanungin, Professor, si Pia. Meron po kayong 1 minuto para naman sagutin ang tanong ni Professor Racelis. Maraming salamat po. Masasabi po kaya nila kung bakit sa pro-RH camp po itinatanggi ng abortion ay kasama dito sa usaping RH Bill. Sapagkat sa pananaliksik po namin sa aming mga pro-life group, marami po kaming nakita ng mga grupo. Isang bagbagitin ko po dyan ay ang World Global Network for Reproductive Rights. Nakasaad po ng malinaw sa kanilang website na nagsusulong po sila ng access to safe and legal abortion. Masasabi po kaya nila kung bakit itinatanggi lagi ng abortion ay kasama dito sa usaping RH. Ang masasabi ko lang dyan is, I have no idea kung ano yung statistics na yan. Kasi hindi naman yan yung aking specialty, di ba? So, iwan natin yan dun sa mga specialists tungkol doon. Ang sa akin is, I respect kasi na everyone has a specialty. Ang specialty ko is parenting. So, I'm I take that really like a career, and I do encourage other women and men to be right parents for their children, no? So, sa akin, I don't even think of abortion because I had my first child at 18. To think that, usually pag ganong bata, they would resort to that. And I did not do that. And as a matter of fact, nagkaroon nga ako ng madaming anak. Pero it's just, I am lucky enough na ako ay nag-concentrate talaga na maging mabuting magulang para sa aking mga anak. Tungkol sa abortion naman is, hindi nagkaka-abort ang birth control pills kasi hindi nga nag-meet yung sperm tsaka yung egg. So from the start, hindi yun talaga magiging buhay at all. Thank you very much, Pia. Now it's your turn to interpolate Professor Racelis. Yes. Are you aware also that there are so many women out there who are not informed rightly about their choices? So
if you do not pass this bill, then they are not able to have the chance to have a choice, a very informed choice, because we are not forcing people to do something that we believe in. We are actually just giving them a choice so that they have the dignity, so that they have control over their lives, unlike what the CBCP wants, that they want to be the ones to dictate everything to us. So, are you aware of that? Maraming salamat po. Katulad po ng sabi ko kanina, ang nagkukulang po sa kaukulang impormasyon ay tungkol sa kapinsalaan na maidudulot sa ating mga kababaihan ng mga kontraseptibo, mga pilduras na yan, at mga kaugnay na di umano'y gamot. Ang kakulangan ng impormasyon ay ukol sa mga iyon at hindi tungkol sa kung kailangan nila o kung may mapupuntahan silang health center, sapagkat ngayon pa man alam natin na yun ang ginagawang available sa mga health center, sa ospital. Katulad na natukoy ko kanina, ang kakulangan ng impormasyon or informed choice ay mga kapinsalaan na maidudulot sa ating mga kababaihan at lahat ng mga gumagamit nito. Salamat po. Maraming salamat din po, Professor Roseli. Ngayon po naman, ang ating mga interrogators ang may pagkakataon para sila ay tanungin. Umpisahan po natin. Si Dean Antonio Torralba, magtatanong kay Pia Magalona. Magandang gabi, Ginang Magalona. Ito pong tanong na ito ay magkahalong teknikal at hindi. Sana po ay matutukan natin yung hindi. No? Kasi merong isang dokumento ng Guttmacher Institute. Ang Guttmacher Institute ay yung opisyal na tagasaliksik ng Planned Parenthood. Ang sabi nila, 50% ng mga babaeng inabort sa states, nag-abort sa Estados Unidos, ay nanggaling sa contraception. In other words, they were practicing contraception. Now, dahil hindi naging successful yung contraception, nag-resort sila sa abortion. Kung totoo po yan, at sinasabi ko pong totoo, ano po yung pag-aaral na yan, ano po sa palagay ninyo, ano pong opinion ninyo sa kinalabasan nitong survey na ito, na maraming mga babaeng nag-abort na dumaan sa contraception na hindi nag-succeed? Ang opinion ko doon is, lalo na kung hindi sila nag-contraceptives, lalo na dumami pa yung nagpa-abort, di ba? I guess, yeah. So, yun ang masasabi ko. Thank you very much. Right? Si Dr. Campo Cruz, kayo po naman ang maaaring magtanong kay Pia. Good evening. Sa napakagandang dilag sa harap ko, si Pia Magalona. Maraming salamat. Kaya ang tanong ko ay ganito. I'm a specialist. I'm an OBGYN practitioner. In my 35 years of teaching, I have always read, and medical students have been taught that there are failures in the contraception, specifically pills and IUD. For pills, you will fail in about 3 to 4%, and there is ovulation which occurs. And what happens here is a fertilization by the sperm, and plus the factors I mentioned a while ago, na meron tayong thickening of the cervical mucus and failure to implant. Those get aborted. Very difficult to quantify. How about the IUD? There is fertilization. And then this fertilized embryo cannot implant because of the hostile environment. So it is thrown out together with the menstruation. How will you quantify this? But it does really occur. So no method is safe. Foolproof, no 100%. There will be breakthrough ovulation. And this is also, this results into abortion. Now, for the mommies, the BFAD is right. Kindly read on the adverse effects and the precautions that you should take when you are in this on the contraceptives. And then the next is my question. In the light of this, that was a comment. My question is, in the light of this, Tia, what then would be the value for you? What is the value of the embryo? Does it have the same right as an adult? Okay. I don't know where those studies came from or if they're old already, but I got studies from the POGS, which is the Philippine Obstetrical and Gynecological Society. So I just got new information from them, and sila yung nagsasabi na hindi nga, there's no such thing as life na nagkaroon kasi hindi nga nagmi-meet because of the birth control pills in particular. Ngayon, ang masasabi ko rin is, because your comment's so long, wait,
I had something kanina. Is that, katulad niyan nga, nothing naman is 100% sure. So, di ba? So, like, as long as you try your best, at least you tried, di ba? So, what more ang chances na magkaroon ng lapses kung all the more hindi kayo nagtatry, di ba? Na magbigyan ng choice nga para dito sa mga taong to. Tsaka it's more of an overall health thing. So, as we said earlier nga, if it's bad for some people, overall, what is the majority? What does it help the people? So, it's more of like, what's good for the... Okay, thank you very much, Tia. May isang katanungan pa. Ito ay magmumula kay Bishop Iniguez. Ano po ang tanong ninyo, sir? Ang karapatan ng choice ay isang basic na karapatan ng sinumang tao. At dito ay ating binibigyan ng pansin yung right of choice ng isang babae with regard to have a child or not, o kaya to do with what has been conceived. No? Pero sa batas na ito, waring binibigyan lamang ng impormasyon tungkol doon sa mga kapinsalaan, tungkol doon sa maaring ibunga nitong mga gamot na maari nilang gamitin, pero waring kulang pa rin doon sa mas mahalaga para ang right choice ay magawa, at yan ay ang moral principle, yung kamalayang moral, na palagay ko ay kulang dito sa batas na ito. Kaya siguro magiging mapanganib, no? Para doon sa mga babae na itong information na ibibigay natin ay walang batayan sa moral values and principles. You want to comment on that, Tia? Yes. Morally speaking, I keep going back to there is no life made because of the not meeting the sperm and the egg. And also regarding the health of the woman, that's why you're always supposed to see your specialist, your OB-GYN, para nag-guide kayo. Kasi lahat naman ng gamot, talagang kailangan meron siyang guidelines na ita-take. So hindi lang naman yan regarding birth control. Lahat ng gamot, be it even chemotherapy, which di ba, I'm so familiar with, lahat niyan, meron talagang guidelines lahat niyan kung anong dapat mong gawin or hindi. So lahat niyan, arm in arm lang yan talaga with a team. So everything is not just one solution, but a combination of a lot of things. Thank you very much. Ang mga pro-RH bill interrogators naman ang maaaring magtanong kay Professor Racelis. At ang una magtatanong ay si Carlos Celdran. Carlos? So my question is, kunwari babae ako. Okay, I am a woman. I am no read, I am no right. I live in the provinces in an informal settlement. My husband has no work. I am pregnant with my 8th child. My 7th one died. I am ignorant completely on family planning, so I've only been using natural family planning. So I am begging to learn about all legal aspects of family planning. Not as an economist, as a woman, what is your advice to me? Unang-una po, maraming salamat po, Ginoong Celdran. Unang-una po, nais ko pong banggitin na sa pag-aaral ko po ng mga posisyon na pro-RH na kasamahan namin sa UP, sapagkat kaugnay po ito ng sasabihin ko, nakita ko po doon na nakakalungkot na may assumption na parang irresponsable yung mga mahihirap o kaya yung mga tinatarget nitong RH bill na to. Parang sinasabi doon na ang kailangan ng gawin sa kanila ay ipamudmud na itong mga kontraseptibo at saka kondom na ito sapagkat hindi sila matuturuan. Katulad po ng nabanggit ko kanina, ako isang guro sa pamantasan na nagsusulong ng edukasyon at human capital ng ating mamamayan. So susimulan ko po sa una-una sa pagbibigay sa kanilang na edukasyon tungkol hindi lamang sa kanilang pamumuhay at saka hindi lamang sa kanilang human sexuality, pero dapat po kasi yan, tungkulin po yan ng mga magulang. Pero bukod sa doon, sisikapin ko po yung nabigyan sila na edukasyon para akademiko at saka pati rin sa... Thank you very much, Professor Racelis. Ang sunod po na magtatanong sa inyo, Professor Racelis, ay si dating Akbayan Representative Risa Hontiveros Baraquel. Sayang po parang hindi nyo nasagot yung tanong ni Carlos, pero bilang siguro follow-up doon, yung akin naman pong tanong, para po kasi sa akin ang totoong pro-life ay yung mga babae tulad namin ni Gina na nilalagay ang buhay sa alanganin, sinasakripisyo pa madalas para magbigay ng buhay sa iba at mag-alaga sa iba.
Pero paano po masasabing ang posisyon ninyo na kontra RH Bill ay totoong pro-life kung lumalabas hindi nyo pinahahalagahan ng pantay ang mga babae at lalaki dahil hinaharangan nyo ang pagsasabatas ng isang bill na magliligtas sa buhay ng 14 sa ating mga kabaro na namamatay araw-araw sa pregnancy-related at childbirth-related na mga komplikasyon. Maraming salamat po, Congresswoman Ontiveros Barakel. Hindi po totoo na kami mga pro-lifers ay hindi concerned sa mga pangangailangan ng mga kababaihan. Ang una ko pong kailangan ipaliwanag ay tila bagang ang assumption doon sa ating pinag-i-insist na 11 maternal deaths every day is para bagang ang pagbubuntis ay kapinsalaan or isang kasalanan. No? Ang kailangan po natin na ibigay sa kanila ay mga pangangailangan na services, prenatal and natal services and postnatal services para sa mga kababaihan na yan. Na sa pagkakaalam ko, hindi ibinibigay at isinusulong ng RH Bill. Sa mga pag-aaral, sa mga pag-aaral po, ang mga kakailanganin para ibaba ang mortality rate na yan ay hindi kasama po ang maisinusulong sa RH Bill. For example po, yung mga prenatal and postnatal services and very professional medical and nurse-related services para matulungan po ang mga ina para sa kanila. Thank you very much. Si Dr. Claudio, maaari niyo na pong tanungin. It's your turn now. Good evening, Professor. No? Kapwa ko profesora sa UP. Ang una ko pong sasabihin, ako ho ang spokesperson ng mahigit 100 UP professors that signed in support of the RH Bill. No? At hindi ho namin ever sinabi yung ang mahirap ang may kasalanan sa kahirapan ng bayan. Ngayon po, ang siyensya po, nagugulat po ako dahil doktor din po ako ng medisina. At napakalinaw pong sinasabi ng major scientific organizations, especially the Philippine Obstetric and Gynecological Society and its International Federation, na hindi po abortifacients ang major contraceptives, pati ho ang WHO. No? Hindi ho nila sinasabi. At nais kong sabihin din po na kung basahin nyo ang side effects ng paracetamol, isang napaka-safe na gamot. Pag pinigay natin, nakakatakot din po ang side effects. Yung sinasabi rin nyo tungkol sa mga oral contraceptives, lahat po ng gamot may ganyan, di po ba? Ngayon, ang UP College of Medicine, ilang beses na yung kanilang council has said that they support the bill. Your own dean in NCPAD is supportive of this bill, ma'am. So here's here therefore is my question, diba? First of all, I think as ethical scholars, it is necessary that we defer to the expertise of people on this bill. I think that as ethical scholars, we have to give our people the complete and adequate information instead of saying that contraceptives cause cancer without explaining about side effects. And lastly po, as UP professors, we cannot, as you have done, say that this is the morality only. Kasi ho, yung moralidad na gusto nyo, hindi naman ho kami immoral dahil lang nagkakaiba tayo ng pananaw tungkol sa sexualidad. At dahil ho binabayaran ho tayo ng mamamayang Pilipino, kailangan ho mas malawak naman po kaysa sa presentasyon nyo ng moralidad ang inyong sasabihin kung nagsasalita po kayo bilang profesor ng UP. Thank you very much, Dr. Sylvia Claudio. Professor Arcelis. Maraming salamat po, Dr. Claudio. Doon ko sa nabanggit niyo pong abortifacients, nagkakaiba po kasi tayo ng pananaw sapagkat ang iba po sa pro-RH camp ay nag-i-insist sa ibang kahulugan ng when does life begin. Hindi katulad na nabanggit kanina ni Bishop Tendero na nag-agree sila na fertilisasyon ang punto ng pagsisimula ng buhay. Ang iba sa inyo nagtutulak na ang kahulugan nito ay i-move sa point of implantation. Kaya't hindi nagkakaiba tayo doon. Ang kailangan nating pagtuunan ng pansin ay ano ba talaga ang sinabi ng siyensya tungkol doon sa pagsisimula ng buhay. Isa pong mahabang salaysay ito, pero marami na po kaming unang-una sa PMA, sa Philippine Medical Association, at marami pong aklat sa medisina ang nagsasabi na nagpapatunay na life begins at fertilization. So, kung magkaiba po tayo ng pananaw doon, ay doon po siguro nang gagaling ang ating pagkakaibang pananaw. Na ang kanina pong nabanggit ko tungkol sa moral na kamalayan ay itong common sa ating kabihas ng Pilipino. Ang pagiging tapat, for example, pagiging mapagsakripisyo, lahat yan ay
komun para sa ating mga... Thank you very much, Professor Racelis. Huwag po kayong aalis dahil sa aming pagbabalik. Sasagutin naman nila Pia at Professor Racelis ang mga tanong ng ating studio audience sa pagbabalik yan ng The RH Bill, The Grand Debate. The parents should also be well-educated about that. So I don't know kung saan tayo mag-uumpisa kasi sobrang na tayong backward. Kasi during my time, hindi rin kami nagkakaroon ng sex education. Nagbabalik ang RH Bill, The Grand Debate. Pakinggan natin ngayon ang mga katanungan ng ating mga audience. Para kina Pia Magalona, kasama si RJ Ledesma. RJ. Maraming salamat, Bel. Kung yung susunod tatanong, hindi lang naka-purple ribbon, naka-purple dress pa. Madam, please stand up. You are Dr. Junice Melgar, Secretary General of the RH Advocacy Network. And this question po is for Professor Racelis. Good afternoon po, Professor. Kanina po ang sinasabi niyong binabanggit niyong parate ay yung harm, no? Yung pagkakasakit or dangers for women. Pero ang isa po sa pinaka-dangerous para sa women ay yung complications mula sa panganganak at pagbubuntis, no? At ang sinasabi nga natin ito, mas mataas pa ito sa bilang ng mga women na nasasawi mula sa complications ng kiling. Number 9 po ito pag binibilang natin. Kaya, at alam po natin na ang family planning at reproductive health services, kagaya ng maternal care, ay nakakabawas nito. So ang tanong po ko po sa inyo, bilang isang advocate na ayaw talaga ng RH Bill, no? At in fact, ay ayaw nyo ng services na nasa RH Bill. Paano nyo po na-justify ethically yung inyong pag-deny ng karapatan ng kababaihan na magpasya hindi lamang sa sarili nila, pero yung maligtas sila sa kamatayan? Maraming salamat po sa katanungan nyo. Hindi ko po dinideny na ang mga services sa women. Ang sinasabi po namin sa aming pananaliksik ay ang pagbababa, posible pong ibaba ang maternal mortality sa iba't ibang pamamaraan. Hindi kasama sa mga top 10 ways of bringing down the maternal mortality ang mga isinusulong dito sa RH Bill na to. Sa katunayan po, sa isang lugar, sa maraming lugar po sa Pilipinas, na ibaba to 0 ang maternal mortality sa pamamagitan ng pag-improve po ng prenatal, postnatal care, and wala po sa mga solusyon na nakapaloob doon ay kasama ang mga isinusulong dito sa RH Bill na to. So yun po ang gusto namin sabihin, na laging ini-insist yung 11 maternal deaths a day, pero ang sinasabi po namin is hindi, unang-una, hindi kapinsalaan or hindi kapinsalaan ang pagbubuntis, ang panganganak, kundi ang kailangan nila para sa kalusugan nila at makapanganak ng mabuti ay ang mga mahusay na profesional na Professor, thank you very much. Samantala, kasama naman ni Pia Arcangel, ang isa nating audience member na may tanong naman para kay Pia Magalona. Pia? Salamat, Mel. Kasama natin ngayon si Ms. Dawn Dacanay ng Families Against RH Bill at meron din siyang katanungan para kay Ms. Pia Magalona. Ms. Dacanay, ano pong question? Okay. Hi, Ms. Pia. I really am so happy to learn that you have 8 children. I commend you for that, and I thank our Lord for giving you such blessing. The other thing that I just, that caught my attention kanina sa pagsalita mo is that ang fertilization, kumbaga pag gumamit ka ng contraception, walang nangyayari or walang fertilization na nangyayari. But there's a lot of medical studies now na available sa internet, you just Google it, that actually proves that there is somehow a certain percentage of failure of contraceptives, be it condom or the contraceptives and injectables that happen, no? So I suggest that you read on to that para mas marami ka pang maturong tama sa maraming taong nakapaligid sa iyo. So ang aking question lang ay ito. Ngayon, now that you are a mother of 8 children and ang ages ng mga anak mo ay siguro may 10 pataas, anong klaseng edukasyon or pag-uusap ang binibigay mo sa kanila tungkol sa sex education?
Okay. At ang kadugtong ay, sa palagay mo ba, sa pagtuturo mong ito, kung tinuturo mo na sa kanila ang about sex, no, or sex education, kailangan pa ba talaga nating ipasa ang RH Bill? Just to put that. Dahil ang sabi mo nga, ang pagtuturo ng sex or sex education ay karapatan at katungkulan ng mga magulang. At hindi ng teacher, hindi ng kung sino pa, or hindi ng gobyerno sa bansa natin ito. Yes. In the first place, I did not zero in on just sex education na karapatan ng magulang na ituro yon. Ang karapatan ng magulang na and obligasyon ng magulang na ituro sa mga anak nila ay palakihin sila ng tama, which is even morally and all of that. So including a bit of sex education, but the parents should also be well educated about that. So I don't know kung saan tayo mag-uumpisa kasi sobrang na tayong backward. Kasi during my time, hindi rin kami nagkakaroon ng sex education. So natututunan lang namin yun sa peers, so medyo mali-mali yung information. So ako, I'm a very proactive parent, so I can speak for myself, no? So I'm just lucky na ganito yung palaki ko sa mga anak ko. Pero gaano kadami dyan ang kasing disiplinado ko at ipaglalaban ko talaga yung ng patayan, yung pagkadisiplinado kong magulang, no? So how many are those who are really committed as much? Kasi makikita naman natin yan, if more people thought the way I did, maybe this country would like be, you know, more progressive. Maraming salamat sa ating debaters, Pia Magalona na pabor sa RH Bill at kay Professor Aliza Raceli sa kontra naman sa RH Bill. At huwag bibitiw mga kapuso, magbabalik ang RH Bill, the Grand Debate. Ang kanilang pagpapalitan ng opinyon, ang kanilang paniniwala, matindi nilang pinaglaban. Ngayon, pakinggan natin ang kanilang mga panghuling pahayag. Para sa ating mga debaters, meron po kayong 45 seconds para sabihin ang inyong mga final statement. Umpisahan natin kay Representative Janet Garin. Ang RH Bill po ay hindi sapilitan. Hindi po kami mamumudmod ng condoms at pills, kasinungalingan po yun. Layunin po ng RH Bill ang family empowerment, hanap buhay sa lahat ng Pilipino, edukasyon sa bawat Pilipino at sapat na pagkain sa bawat miyembro ng pamilya. Ang simula ng buhay, fertilization man, conception man, or implantation ay hindi related sa RH Bill. Heto po ang sulat ng World Health Organization. Ito po ay sulat na opisyal na pinadala sa Kongreso dated January 17, 2011. Nakasaad po dito na hindi abortifacient ang contraceptives. Wala ni isang bansa ang nagdeklarar nito. Haka-haka po. Why are we instilling fear among our people? Bakit natin sila tinatakot? Immoral bang mangarap na bawasan? Thank you very much, Congresswoman Garin. Ngayon po naman, ating pakinggan si Congresswoman Mitos Magsaysay. Ayon sa ating pananaliksik po, nakita natin na sa study po ni Michael Spence na hindi po ang reduction of population kasama sa top 5 solutions po in the reduction of poverty. Ang naging number 1 solution po at economic driver po ay ang educating the poor people para po sila ay magkaroon at maging marketable for employment. At nakita po namin dito bilang isang mambabatas na bakit po namin sasang-ayunan ang RH Bill na nakikita naman po namin na karamihan ng aming kababayan, yung mga taxpayers, ayaw po nila ilagay yung pondong binabayad na sa gobyerno bilang taxes na ilagay po pambili ng condoms at contraceptives. Mas gusto po nila ilagay ang kanilang taxpayers' money sa education po at sa health programs. At hindi na po natin isulong. Thank you very much. Bishop Efrain Tendero, your final statement, please. Bilang mga spiritual leaders, pananagutan namin na bigyang tulong at mataas na antas ng kalidad, hindi lamang ang spiritual na buhay ng mga tao, maging ang kanilang pisikal. At ang RH Bill ay makakatulong ng sa gayon ang mga pamilya, lalo higit ang mga naghihirap na pamilya, ay matulungan na magkaroon ng education and access to family planning services na pwedeng maibigay sa kanila. Huwag nating ipagkait ang maaari nating tulong na maibibigay sa kanila. Tularan natin ang ating Panginoong Hesukristo na sinabi niyang siya'y naparito hindi upang
paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay para sa apakanan ng nakararami. Sana po sa pamagitan ng ating pag-uusap na ito, lalo tayong maging kabahagi at makatulong para Maraming pong salamat. Pakinggan po naman natin ang final statement ni Bishop Teodoro Bacani. Gusto ko lamang po, sabi, freedom of choice, kinakailangan meron kang information. Kinalulungkot ko lang po, kulang ng information itong mga katunggali namin. Maliban lang po kay Bishop Tendero na umamin na life begins at fertilization. If life begins at fertilization and you destroy that life afterwards, that is abortion. Ngayon, sasabihin, World Health Organization sinasabi ito, Pilipino, mag-isip ka, huwag kang kolonyal. Pagka pinatay ang buhay, ano yun? Hindi ba abortion? Sasabihin ng mga taga-ibang bansa, hindi. Maliwanag. Si Congresswoman Garin, alam naman niya yan. The pills prevent not only fertilization. Thank you very much, Bishop Bacani. Narito po ang final statement ni Pia Magalona. Bilang isang babae, I am all after the concerns of women, and I think it's just common sense talaga na nakikita natin na parami yung tao dito pero hindi tayo umuunlad. So, it's a part of a whole, so hindi lang yan ang sagot. So, kailangan talaga lahat niyan magkakasama. And also, I think mas immoral naman yung nagkakaroon ng madaming anak tapos hindi mo mabigyan ng natuunan ng tamang pansin. So, napupunta sa drugs, whether rich or poor, pareho silang napupunta sa drugs dahil wala silang guidance ng kanilang mga ama and ng kanilang mga ina because hindi na sila nabigyan ng sa karapatan na dapat nabibigyan na lahat ng mga bata. Maraming salamat. Thank you very much. Narito po naman ang final statement ni Professor Racelis. Maraming salamat po. Bilang kasapi ng sektor ng kababaihan at pati na rin ang kaguruan ng Universidad ng Pilipinas, tutul po ako sa RH Bill sa mga kadahilanang ito. Una, karahasan sa kababaihan dahil na rin sa kapinsalaan na madudulot sa kanilang kalusugan. At pangalawa po ay karahasan sa malayang konsyensya, lalo na po sa mga mangangalakal na papatawan po ng multa at pagbibilanggo kapag hindi sumunod sa pinag-uutos, kapag maging sa batas na ito, sa pagmumudmod ng kontraseptibo at mga iba pang tinatawag nila di umano'y family planning services. Kaya tutul po ako sa RH Bill. Salamat po. At kami po ay nagpapasalamat ng marami sa lahat ng ating mga debaters at maging sa mga miyembro ng ating mga panel of interrogators. Sana ang mga ibinahaging argumento ng bawat isa sa inyo ay maging basihan ng mas matalinong pagdedesisyon at pagbuo ng opinyon ng ating mga kababayan hinggil sa mahalagang usaping ito ng RH Bill. At sa mga nakasama nating sina Pia Arcangel at RJ Ledesma na tumulong bigyan tinig ang mga saloobin ng mga manonood, salamat din sa inyo. Hindi pa po nadedesisyonan ang kahihinatnan ng RH Bill. Kaya sa darating na mga araw, saan kayo naroon? Sa bahay, sa opisina, sa paaralan, kahit sa kalsada, huwag kayong manahimik. Makibahagi sa diskusyon, manindigan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Mel Tiangco para sa RH Bill, The Grand Debate.